Senador Bong Revilla aminadong nagbudat sa Senado. Sumagot si re-electionist Senator Bong Revilla sa mga kritisismo na itinapon sa kanya kaugnay sa pagiging Mr. Budots sa Senado. Sa isang ambush interview, pinili ni Senador Revilla na ipaliwanag at ipagmalaki ang kanyang mga nagawang batas sa kabila ng mga puna na kanyang natanggap tungkol sa kanyang estilo ng pagpapahayag. Ayon sa senador, walang masama sa tawag na Budots dahil itinuturing niya itong simbolo ng kanyang pagiging masigla at masikap sa paggawa ng mga batas. Budots, totoo po yun, budot ng budot si Bong Revilla. Pero yung budots na yan, yung mga batas na nagawa ko na, wika ni Revilla. Ipinagmalaki pa niya ang bilang ng mga batas na kanyang naipasa. Na tila nagsilbing katuparan ng mga kritiko sa kabila ng mga puna hinggil sa kanyang estilo. Ayon kay Revilla, sa kabila ng mga pambabatikos, may resulta pa rin ang kanyang budots sa Senado. Out of 2,000 na na-i-file ko, 343 batas na ngayon. Yun, nagbudot si Bong Revilla sa Senado. Kaya ayos yan kahit magbudots na tayong lahat, dagdag pa niya. Ipinapakita niya na kahit sa pamamagitan ng hindi pangkaraniwang pamamaraan o estilo, siya ay patuloy na nakakatulong sa pagbuo ng mga batas para sa kapakanan ng mga mamamayan. Si Revilla, nakabilang sa mga 12 senatorial candidates na inendorso ng alyansa para sa Bagong Pilipinas, ang opisyal na slate ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ay patuloy na nagpupunyagi sa kanyang layuning magsilbi sa publiko. Isang bahagi ng kanyang kampanya ang pagiging isang lider na hindi natatakot magpakita ng kanyang personalidad at kabuuan sa harap ng publiko. Matatandaan na nakilala si Revilla sa pagsasayaw ng budots nang gamitin niya ito bilang bahagi ng kanyang mga campaign ads noong 2019 midterm elections. Sa kanyang mga pahayag, ipinakita ni Senador Revilla na hindi siya matitinag sa mga negatibong opinyon ng iba. Bagkus, ginagamit niya ang mga ito bilang motibasyon upang ipagpatuloy ang kanyang misyon na maglingkod at magpatuloy sa paggawa ng mga makatarungan at makatarungang batas para sa bansa. Ayon pa sa kanya, hindi mahalaga kung paano siya tinatawag ng iba, ang mahalaga ay kung ano ang mga konkretong nagawa niya sa loob ng Senado at kung paano ito nakikinabang ang bawat isa sa mga mamamayan. Kaya naman, patuloy na ipinagmamalaki ni Revilla ang mga tagumpay na nakamit niya sa kabila ng mga pagsubok at hindi pagkakasunduan. Sa kabila ng lahat ng ito, ipinapakita niya na siya ay hindi lamang isang senador na umaasa sa mga kritisismo, kundi isang lider na patuloy na nagsisilbi at gumagawa ng hakbang upang mas mapabuti ang kalagayan ng bansa.